Nakatira ako sa tabi ng ilog Huanghe. Sinasabing 5,000 taon na ang nakalipas, si Dayu ay nagpatubig. At ikinulong ang isang Dragon King dito. Sino mang makakapagpatalo sa dragon na ito, ay magiging Diyos. Anong panahon na ito? Bakit may mga matanda pang namamalimos dito? Ginoo, medyo malamig ang araw na ito. Kumain ka ng mainit na pagkain. Bata, ikaw ay isang mabait na tao. 5,000 taon na. Sa wakas, naghihintay ako. Sa may-ari ng Lock Dragon Cauldron. Lock Dragon Cauldron. Tama. Ito ang noong mga panahong iyon. Ang dingding na ginamit ni Dayu para supilin ang dragon. Paano biglang nawala ang matandang iyon? Baka talagang nakatagpo ako ng Diyos. Ang Lock Dragon Ding ay may tagapagmana na uminom ng dugo ng dragon. Pumasok sa daan ng pag-akyat. Anong tunog iyon? Dugo ng dragon. Ang berdeng likido sa banga ay dugo. At amoy napakasarap. Gusto kong tikman ito. Ay naku, hindi pwede, hindi pwede. Paano kung ito ay mailason? Hayaan mong subukan ng baboy ko. Grabe. Grabe. Bakit ang laki ng baboy na to? Itong likido. Totoo bang dugo ito ng Diyos na dragon? Subukan natin ng manok. Ang laki ng manok na parang ostrich. Ang laki pa ng itlog na ito. Hindi lang alam kung anong lasa nitong itlog. Tikman mo na. Mas masarap pa ito ng 10 beses kaysa sa manok na itlog. At pagkatapos kumain, pakiramdam mo ay mas magaan ang buong katawan. Talaga namang isang yaman itong maliit na lutuan. Ang dugo ng dragon sa palayok na ito ay kusang dumarami ng dahan-dahan. Sa anumang kaso, ang Lock Dragon Cauldron ay kinilala na ako bilang kanyang amo. Hindi ako nagmamadali na uminom. Gagamitin ko muna ito para kumita ng pera. Para makatulong sa mga gastusin ng ina. Matulog. Puno na talaga ng dugo ng dragon. Ngayon, masusubukan na ang hardin ng prutas. Kung ito ay makakapagpalaki ng mga prutas sa hardin. Hindi ba't yayaman ako? Yayaman na ako. Ngayon, talagang yayaman na ako. Mas matamis pa ito sa pulot. Matutunaw sa bibig. Itinakda na makakabenta ng magandang presyo. Hindi ka na maubusan ng pera sa hinaharap. Sino na mangangahas na agawin ang negosyo ko? Ako mismo ang upo dito at titignan. Kung makakabenta ka, Lysiu, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Hindi kayang dalhin lahat ng ito, matapos magtanim ng mga espiritual na prutas. Nais kong subukang ibenta ito. Sino nang mag-aakalang ito'y mapipigilan? Hindi ba't si Boss Wang ng Mingsing Hotel ito? Bakit siya nandito para bumili ng prutas? Ate, tingnan mo ang mansanas. Ang mga mansanas ko ay hindi lang masarap. Kaya pa nitong pampalusog ng katawan. Oy, maganda. Pero huwag mong paniwalaan yan. Yung bahay nila ay pinakamahirap sa bayan. Mga mansanas na galing sa tae at ihi. Mahirap at hindi masarap. Pero mukhang hindi naman ito madumi. Mayroon pang isang espesyal na amoy ng prutas. Sarap na sarap ako. Tatawag ako ngayon para ilipat lahat ng mansanas. Sa susunod, lahat ng ito ay akin na. Ako si Wang Xiaoyo ng Mingsing Hotel. Sa susunod, lahat ng mansanas mo ay akin na. Sana'y magtagal tayo sa pagtutulungan. Pumasok sa alipay ang 100,000 yuan. Ay, Boss Wang, ang dami mong naikot ah. Ay, Boss Wang, ang dami mong naikot ah. Yung apple ko, hindi naman kailangan ganoon karami ang pera. Ang mansanas mo, tama ang presyo nito. Tanggapin mo na. Talagang kaya magtanim ng magagandang mansanas ang dugo ng dragon. Susunod naman, ay ang maghanap ng paraan para maibenta ang mga itlog. Bayaw, bayad na po. Sige po, salamat. Ay, tama nga. Ayan, Gil. Kumukuha ba kayo ng itlog? Ikaw ba ay nagbebenta ng itlog? Ikaw ba ay mula sa bukirin o mula sa patay? Mula sa bukirin. Ngunit, medyo kakaiba ang mga itlog ko. Huwag kang magulat. Hayaan mo akong mag-cute-cute. Ay naku. Ito ay itlog ng manok. Ito ba ay itlog ng ostrich? Baka ito ay makamatay, hindi ko kayang tanggapin. Boss, ito ay talagang itlog ng manok. Ang manok namin ay kasing taas nito. Kahapon, kumain ako ng walang problema. Ay, Dashuang. Ay. Pumunta ka na magprito. CJ. Gamit ang sibuyas, magprito tayo ng itlog.
Ang bango. Kukunin ko lahat ng itlog mong ostrich. 100. At yung ostrich nyo, 20,000 piso. Ipadala mo sa akin bukas. Mag-iwan ka ng contact number. Naway maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Kumita ako ng ilang libong piso ngayon. Sapat na ito para sa kalahating taon ng trabaho. May pera na para sa paggalang sa ina. Ang manok na ito ay talagang maganda. Talagang malakas. Ang dugo ng Diyos-Diyosan ay makakapagpasimula ng malalaking itlog mula sa manok. Makakapagpataas ito ng ani ng prutas. Ano naman ang mangyayari kung inumin ito ng tao? Ano kaya ang mangyayari? Ang dugo ng Diyos-Diyosan ay makakapagpasimula ng malalaking itlog mula sa manok. Ang mga punong prutas ay makakapagpataas ng ani. Kung uminom ang tao, ano ang mangyayari? Walang nangyari sa baboy na uminom. Wala akong takot. Uminom. Ginoo. Sa wakas, nandito ka na. Sino? Ako ang bilanggo sa loob nitong Lock Dragon Ding. Dilaw na Huanglong. Huanglong. Ito ang dragon na pinigilan noong panahon ni Dayu sa pagtugon sa baha. Tama. Ito ay 5,000 taon na ang nakalipas. Nakalock ako dito ni Dayu. Naghihintay ng taong may kapalaran na makilala ako. Ngayon ginamit mo ang aking dugo ng dragon. Hindi ka lang naging aking Panginoon, kundi opisyal ka nang pumasok sa daan ng pagsasanay sa immortalidad. Pagsasanay sa immortalidad. Gayon din. Ito ang Siyam-Nakswan Needle Technique. Nakaitala dito ang paraan ng paggamit ng mga espiritual na gamot upang palakasin ang katawan. Makakatulong ito sa iyo na makapagbuo ng pundasyon. Kailangan mong mag-aral ng mabuti upang maging Diyos sa lalong madaling panahon. Iligtas mo ako. Sige, aalis na ako. Ingat ka. Sa susunod, tandaan mong magdala ng ilang pagkain mula sa mundo. 5,000 taon na akong hindi nakakatikim nito. Hindi ito panaginip. Totoo ang pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Swan Heart Sutra. 9 Swan Needle Technique. Hindi lamang ito paraan ng pagsasanay sa kapangyarihan. Ito rin ay napakahusay na medisina. Medyo maalalahanin pa si Old Huanglong. Little Mountain, Little Mountain. Mama, anong nangyari sa'yo? Masakit ang hita ko. Mama, kahapon ba may nag-iniksyon sa'yo? May nagpasok ba sa'yo ng karayom? Si Xiaofang ang humiling kay Ginoong Liu na manggagamot. Masarap pagkatapos ng paggamot. Sabi ko mahal, hindi ako bumili ng package. Itong manggamot na ito. Mas mabuti na ba? Aba, kaya nang gumalaw. Ayos na, anak. Kailan ka natutong mag-acupuncture? Nag-aral ako mula sa libro tungkol sa acupuncture. Ay, mama, humiga ka pa. Pupunta ako para magluto para sa'yo. CJ. Nandyan ba si Xiaoshan? Ginoong Wang Xiao yun. Bakit ka nandito? Kahapon, maganda ang benta mo ng mansanas. Gusto kong makipag-usap sa'yo tungkol sa karapatan sa distribusyon. Uy, bakit ka nang hihina ng ilong? Ayos lang, ayos lang. Siguro medyo tuyo lang ang panahon nitong mga nakaraang araw. Tapos na. Nakatuklas ka na makakita sa pamamagitan ng espiritu. Paano na tayo makikipagkita sa tao sa ganito? Yung tingin mo kanina sa akin. Parang si Erhu ang nakakakita ng karne at buto. Ako muna ang magpapaliwanag sa'yo. May 2 uri ng ahente. Yung isa ay ikaw ang nagtatanim, ako ang nagbebenta. Hinahati-hati ang kita. Kung ganoon, ito ang presyo na binili ko sa iyo. Kaya ang mansana sa hinaharap ay wala nang kinalaman sa iyo. Ngunit maaari mo lamang itong ibenta sa akin. Kaya pipiliin kong bilhin ito. Kung mabenta ito ng maayos, sa oras na iyon, kukunin ko ang ubas na iyon. Ang mga peras ay para sa iyo. Kapag dumating ang panahon, hatiin natin. Mayroon ka pang ibang prutas. Kasing tamis ba ito ng mansanas? Huwag kang mag-alala tungkol doon. May espesyal akong paraan. Tiyak na hindi ito mas masahol pa sa mansanas. Magkano ang buyout price? Yiksat, 51 libra. 50. Akala ko ay 25 pa rin. Ginoong Wang, napakabait mo talaga. Kapag yumaman ako, ano man ang gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Ay naku, huwag ka nang magbiro. Maganda ang mga mansanas mo. Dalhin mo ako sa iyong taniman.
Hindi maganda ang suot mong mataas na takong sa bundok. Maraming putik sa bundok. Hanapan kita ng bota. Ayos lang, wag na. Dahan-dahan lang ako. Sige, umalis na tayo. Sige, ako ang magdadala sa iyo. Alainan. Parang baging ang katawan nito. Chen Xiaoshan. Gaano pa kalayo ang taniman ng prutas? 2 liko na lang at nandyan na tayo. Kaliwa at kanan. 2 liko. Nanghihina na ang mga binti ko. Alainan. Ikaw, tulungan mo ako. Isang tulong lang. Mas mabango ito kaysa sa bulaklak ng mansanas. Nakakaadik ang amoy. Ay, anong iniisip mo? Tara na. CJ. Ay. Ang aking unang halik. Nangyari pa sa isang mahirap na batang nagbibili ng mansanas. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Hindi ako. Ikaw mismo ang nadulas. Sa pagkakataong ito, papatawarin kita muna. Dalhin mo ako sa prutasang bayan. Dito tayo sa kanan. Mas maluwag ang daan. Tatlong taon ang kontrata. Nailipat na rin sa iyong account ang 10,000 deposito. Sa susunod na linggo, magpapadala ang kumpanya ng tao para kunin ang mga mansanas. Alam mo na ang dapat gawin. Maraming salamat, Ginoong Wang. Baka gusto mong magstay at kumain ng tanghalian. Hindi na, may lakad pa ako mamaya. Alam mo na ang dapat gawin, ihanda ang mga mansanas. Sige, naalala ko na. Magkikita tayo na lang ulit kung tayo'y may pag-asa. Kung may pag-asa, magkita tayo ulit. Sino yung babae kanina? Anong ginawa niyo sa bundok? Nagawa niyo na ba? Bigyan mo ako ng contact info. Sa susunod, ako na ang bahala sa'yo. Si Lei Ermao, wala kang pake. Ang kapal ng mukha mo. At nagsasabi pang ako ang maliit na tauhan. Chen Xiaoshan, susubukan mong akong saktan. Ang tito ko ay punong barangay. At nagsasabi pang tito mo siya. Tumigil ka na, wag na. Pasensya na, kuya. Sinasabi ko sa'yo, Lei Ermao, kung muling mang-aapi ka, ng bata, matanda, na makikipaglandian sa mga babae, babasagin ko ang pangatlong binti mo. CJ, bukas ng gabi hanapin kita. Papapatayin ka ng tito ko. Lumayas ka. Kumuha tayo ng 20,000 piso para mapasaya si nanay. Inay, oy, Little Mountain. Hindi sumama ang jowa mo. Kanina umaga, nakita ko siya. Ang ganda ng suot niya. Huwag kang magbiro. Yun ay si Yangi. Wang, ang nangangalaga ng mansanas ay hindi kasintahan. Kakatapos lang ng 3 taong kontrata. 100,000 piso ang naideposito. Sa hinaharap, may pera tayo para magpaganda ng bahay. Maaari pa kitang bilhan ng gintong pulseras. Ay naku, anong bibilhin pang gintong pulseras? Sapat na ang busog na tiyan. Inilagak na ni mama para sa'yo. Para magamit mo kapag ikinasal ka na. Ay. Pero, sobrang spoiled ng dalagang iyon. Hindi kasing ganda ni Gifang. Noong huli akong na-ospital, nag-serve siya ng tsaa at tubig. Parang tunay na anak. Nanay, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Si Gifang ay si Gifang. Si Yangi. Wang ay bisita. Hindi pareho. Ay. Inay, tutulungan kita sa gawa. CJ. Munting bundok. Si Lei Sanggi ay dala-dala. Pupunta sa hukay ng tatay mo. Anong klaseng bagay iyon? Uy, Xiaoshan, hintayin mo ako. Ay. Ay naku. Ermao at Erhu. Inaprubahan ng barangay. Itong lupa para sa pampublikong banyo. Siyempre. Lahat ng pamilya ni Lei Erhu. Chen Xiaoshan, nangangahas ka bang sumuway? Sa utos ng barangay, bumubulwak ka. Hindi pa oras para. Ikaw ang magdikta. Umalis ka.
Tito, mukha mo. Kayo ngayon. Sino ang mga has na galawin ang libingan ng tatay ko? Ipapaloob ko siya dito. Saan nanggaling itong baboy? Bakit ang laki nito? Parang naging espiritu na itong baboy, kakain ng tao. Nagtapon lang ng isang beses ng dugo ng dragon. Nakakatawang may alagang baboy na sobrang protektado sa amo. Mas epektibo pa ito sa aso sa pagbabantay sa bahay. Tumayo ka. Ngayon lang ako nakakita ng tao na mga has magbukas ng libingan ng tatay ko. Ililibing kita dito bilang parusa. Chen Xiaoshan, anong gagawin mo? Ang pumatay ay labag sa batas, nag-iiba ka na yata. Nagkamali ako, humihingi ako ng tawad. Hindi na kita ulitin pang problemahin. Tao, may nagsusubok na libakin ako. Tao, may nagsusubok na libakin ako. Chen Xiaoshan. Ay naku, makukulong ka. Bilisan mong hilahin siya pataas. Tianggi, ikaw ang nanguna sa paghukay sa libingan nila. Kailangan may paliwanag. Ako, hindi ako tao. Ako, sa harap ng napakaraming tao. Ako, humihingi ng tawad kay Chen Xiaoshan. Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng palugit. Sa susunod, kung gagawin mo ulit, huwag mong galawin ang libingan ng tatay ko. Diretso kitang ililibing. Walang pagkakataon para magdasal. Hindi ko ibibigay sa'yo. CJ. Ako ang magbabayad ng medical bills. Babayaran ko ang pag-aayos ng libingan. Nagkamali ako. Ay, Xiao Chen. Nasaktan din ang pamilya Lai. Ano nang masasabi mo? Hindi kami ay. Nagatake ng baboy. Walang kinalaman si Chen Xiaoshan. Nagatake ng baboy. Maghintay ka sa akin. Natakot ka na ng sobra. Si Chen Xiaoshan, ang batang ito. May matinding lakas. Hindi na ako mangahas nasaktan siya. Ay naku. Si Lai Changgi ay nagbigay pa ng paumanhin kay Chen Xiaoshan. Parang ang araw ay sumisikat mula sa kanluran. Nakita ko mismo ito. Si Chen Xiaoshan ay itinulak siya sa hukay. Nasa dibdib na ang lupa. Siya. Kapag ang tapat na tao ay nagalit, delikado yan. Dapat lumayo ka. Sige, umalis na tayo. Nandyan ba si Tito Tianggi? Wala siya. Anong ginagawa mo? Pupunta lang ako kay Tio Tianggi para makipag-usap ng kaunti. Ganun ba? Napaluhod ang pamilya namin dahil sa'yo. Nasa kama na siya ngayon. Umuwi ka na. Papasukin mo na si Xiaoshan. Anyway, pumasok ka na. Kung muling hawakan mo si Tio Tianggi, makikipaglaban ako sa'yo. Ay. Xiaoshan, umupo ka. Hindi naman itong matandang ito na sinasapian. Sadyang nahawahan lang ng lamig at nag-iisip ng kung ano-ano. Xiaoshan, sabi ng Ginoo, nabahala ko ang libingan ng iyong ama. Kailangan ng dugo ng inyong banal na baboy para mabuhay. Pakiusap. Ay, hindi ka ba sinaniban? Ito ay lamig at pagkapagod ng katawan na nagdudulot ng stagnasyon ng dugo. 2 iniksyon lang ang kailangan ko. Tumayo ka at subukan mo. Ayos na ako. Asawa, ayos na ako. Maliit na bundok. Tio, hindi ka tao noon. Sasaktan kita. Ay, bumangon ka na, Tio. Pupunta ako para magkaayos. Basta si Ermao at si Erhu. Huwag lang silang manggulo sa akin at sa nanay ko. Hindi na tayo magpapaligsahan. CJ, magpapadala ako agad ng pahayag. Kung sino man ang magtatangka sa'yo, ako na ang bahala sa kanila. Sinasamba kita. Tama, kanina si Xiaoshan ay tita. Narito ang 3,000 piso, tanggapin mo ito. Tita, huwag kang mag-alala. Sa wakas ay nagpakumbaba na si Lai Changgi. 3,000 piso. Sapat na para makabili ng bagong damit na panglamig para kay mama. Tita, uwi na ako ngayon ah. Bumalik ka sa bahay para kumain ng dumpling ah. Ayos lang. Abala si nanay. Kumusta ang usapan kay Lai Changgi? Nakapagkasundo na. Hindi na siya magsasalita ng ganyan muli. 3,000 pisong bayad sa paghingi ng tawad. Iwan mo na ang bulaklak. Maaari ring kunin ang pera ng sekretaryo. Agad mong ibalik ito. Ay naku, sadyang ibinigay ito. Kunin mo na ang bulaklak. Ay, pagod na ako. Babalik ako at matutulog na.
Bukas ang Lock Dragon Cauldron. Ginoo, dala mo ba ang karne mula sa mundo? Matandang Huanglong, kumain ka muna ng 2 leang na karne ng ulo ng baboy. Kapag natapos mo, may itatanong ako sa'yo. Ginoo, ang dugong dragon na ito ay mula sa sinaunang Diyos. Ang mga sisidlan sa mundo ay talagang hindi kayang magtagal. Maliban sa Lock Dragon Cauldron, wala nang iba. Magbibigay ako sa iyo ng isang kayamanan. Ito ay isang treasure ring. Kaya nitong makaramdam ng espiritu at suriin ang mga antigong bagay. Hindi ka na mag-aalala sa paghahanap ng mga espiritual na bagay. Tama ka, matino sila o Huanglong. Sa susunod, dadalhan kita ng ergoto. Itong singsing na panghahanap ng kayamanan. Kung totoong makakatuklas ito ng kayamanan, ako sana ay may dagdag na paraan. Para yumaman. Kainan na, Little Mountain. Sige po. Oy, kuya. Pwede mo bang sabihin sa akin paano makarating sa Unyushan? Huwag mong pansinin ang tanga na yan. Baka dalhin tayo sa panganib. Mang-aani ng prutas, naghahanap ng unggoy. Ang unggoy ang pinakamagaling umakyat sa puno. Tara na. Ay nga. Mas mabuti pang kumuha ng unggoy para magtrabaho. Maraming unggoy sa Buni Mountain. Swerte natin ngayong gabi. Baka makakuha tayo ng unggoy. Ang ganda ng gubat. Bakit wala man lang unggoy? Sa mundo ng mga hayop, hindi ba? Kapag may gubat, may unggoy. Sa wakas, natagpuan din kita. Nagtatago ka pa ba? Ikaw, maliit na unggoy, may lakas ka pang lumaban. Sasama ako hanggang sa dulo ng mundo. Kailangan kitang mahuli. Ang unggoy na ito ay napakatalino. Siguradong siya ay hari ng unggoy. Ngayon, kailangan kitang mahuli. Huwag kang tumakbo, maliit na unggoy. Hindi kita papatayin. Dadalahin kita pabalik para uminom ng dugo ng dragon. Tama nga, hari ng mga unggoy. Hindi nakakapagtaka na napakalakas. May kayamanan dito. Yayaman na tayo, yayaman na tayo. Itong ligaw na ginseng, hindi bababa sa 700 hanggang 800 taon. Nagkakahalaga ng ilang milyon. Yaman na. Labanan na. Ang ginseng na ito ay akin. Mamatay ka na, mabahong ahas. At miyon, at miyon. Bakit may nakahiga dito? Sino ang batang ito? Hindi ka nag-iingat habang naglalakad ah. Bakit kayo nandito? Bata, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Mukhang nahawa siya sa masamang hangin. So ikaw pala itong mabangis na bata. Ikaw, isang simpleng tao mula sa bundok. Ano bang alam mo sa medisina? Umuwi ka na at lumayo. Huwag mong hawakan si Meiyon gamit ang maruming kamay mo. Huwag mong hawakan si Meiyon gamit ang maruming kamay mo. Kuya, nakatira siya dito. Baka alam niya kung paano gamutin ang hangin na nakakaapekto. Subukan natin siya. Mga gago, malapit nang mamatay, nag-aaway pa rin. Kung hindi lang ako yumaman kagabi, hindi ako magliligtas. Batang ito, hahawakan mo ba ang girlfriend ko, bitawan mo. Batang ito, ano ang ginawa mo sa akin? Walang anuman. Nadali ko ang iyong ako point. Kapag naayos ko na siya, saka ko tatanggalin. Bata, hindi ko pa nahawakan ang dibdib ng girlfriend ko. Wala akong ginagalaw dito. Patay ka na. Halos huminto na ang puso niya. Kailangan kong i-inject ang puso niya. Bakit mo tinatanggal ang damit niya? Maniwala ka, tatawagin ko ang pulis para arestuhin ka. Huwag maingay. May congenital heart disease siya. Kailangan kong i-stimulate ang Zongsu point. Paano mo nalaman, Ate Meiyon, na may congenital heart disease? Talagang ikaw ay isang Diyos ng medisina. Dahan-dahan. Ayos na. Nakalock ang iyong huwag-huwag na punto ng 2 minuto at kalahati. Kailangan pang maghintay ang ibabang bahagi. Bantayan mo sila.
Bata, may lakas ka bang magpabanggit ng pangalan? Itakda mo ako ng 2 minuto. Wawasakin ko ang iyong 20 taon. Kapatid, kung hindi dahil sa kanya, tapos na si Mayon Jai. Salamat sa pagligtas kay Mayon Jai. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Nakatira sa Xiaojigu Village, Chen Xiaoshan. Alainan. Ang laki ng ginseng. Siguradong ilang daang taon na ito, di ba? Ilang daang taon na ang nakalipas ng kolektahin ito. Pero, nareserba na ito ng iba. Tumigil ka. Ibinibenta mo ang ginseng sa akin. Magkano ang ibinibigay ng iba? Ibibigay ko ng doble. Tapos na ang usapan tungkol sa nakaraan. Ayaw kong ibenta. Hindi pa nagtatanong ng presyo, ayaw nang ibenta. Para sa akin. Sige, sabihin mo ang presyo. Pag-iisipan ko. 2 milyon. 2 milyon lang. Yung taong bumili ng ginseng na ito dati. Nag-alok ng 10 milyon. Hindi mo maibibenta ang presyo na ito. Umalis na. Ikaw. Anong magiging hitsura ng ilang daang taong ginseng na may bulaklak na dugo? Ano na ang magiging anyo nito? Bawat perlas ay tumatagal ng 3 hanggang 5 taon. Ang perlas na ito ay hindi bababa sa 600 taon. Subukan muna nating ibenta ang katamtamang halaga para maging ligtas. Kuya, ano ang gagawin natin? Anong nangyari sa inyo? Kailangan nyo ba ng tulong? Umalis ka. Kuya Chen, nasira ang sasakyan namin. Walang signal ang cellphone. Hindi pa okay si Mayon Jai ngayon. Maaari mo ba kaming dalhin sa bayan? Pwede. Bumalik ka. Anong estado natin? Nakakahiya namang sumakay sa sira-sirang tricycle. Si Mayon ay makikita. Anong ipinapakita mong kayabangan? Gutom na ako. Ate Mayon, anong masasabi mo? Sabi ni Jai, kung pwede, umupo ako. Hindi tao. Ginoo, hindi ka umuwi buong gabi. Nandito ako para sunduin ka. Ninanais ng batang ito na insultuhin si Mayon. Pukpukin mo ang kamay at paa niya. Uy, sumama ka sa akin. Ginoo Wang, umalis ka na. Siya ang nakatulong sa akin. Sino ang gagawa sa kanya? Kami ang bahay-hay responsable hanggang dulo. Sino mang gagalaw kay Kuya Chen? Sasabihin ko kay Tio San. Hanapin mo si Wang Jiai. Mayon, sasama kita sa probinsya para magpahinga sa ospital. Yung mga pamahiin ng mga taga rito. May mga side effect. Ang Gisev kasi masyadong mainit. Gusto kong huminga ng sariwang hangin. Kuya, mas pinipili ni Mayon na sumakay sa tricycle na nakangiti, kaysa sumakay sa Kievgzi mo na umiiyak. Anyway, Kuya Chen, alis na tayo. Tara. Lalo akong natutuwa habang lalo siyang nagagalit. Sobrang saya. Tigil, tigil, tigil. Hold up. Hold up, hold up. Lalaki, yumuko ka at hawakan ang ulo mo. Babae, humiga ka sa sasakyan. 2 napakagandang tao ngayon. Unang galaw. Unahin munang mang-hold up. Sila ang papunta sa akin. Ay, Kuya Chen, huwag magpadalos-dalos. Ay, Kuya Chen, huwag magpadalos-dalos. May mga baril sila. Babayaran ko. Nagnanais magligtas ng dayang bayani. Tingnan mo, ito ang baril. Hintayin mong mag-enjoy ako. Itong 2 dalaga. Ayusin ko ang mga ito. Ang kuya ay isang eksperto sa sanda. Itong batang ito ay nag-ensayo. Song Ming Chenpi. Alalay ng pinsan ko. Kayo ba'y may lakas ng loob na nakawan ako? Si Wang Jiayu ang nagpadala sa inyo. Anong balak niya? Pinsan ko. Impossible. Hindi siya gagawa ng ganitong bagay. Si Wang Jiayu. Sabi niya, gusto kanyang saktan. At saka bibigyan si Himeyo ng gamot. Kailangan tayong kunan ng larawan na magkayakap. Ipinapasa ang kasalanan sa'yo para makulong ka. Pinipilit si Himeyo na pakasalan siya. Sobrang masama. Walang pag-asa ang taong ito. Ganito. Mag-arte tayo ng isang eksena. Magpapanggap tayong nawawala ng malay. Wang Jiai, pumunta ka sa mga damo doon at magtago. Tingnan mo kung magdaring ang pinsan mo. Sige, okay. Walang silbi. Ayusin mo ang gulo ng putik. Ang gulo-gulo na.
Yung batang yan kanina nakipag-asta sa akin. Hintayin kong matapos ang saya kay Himiyun. Kukuha ako ng litrato ninyong nagyakap na magkasama. Kailangan niyang sumunod at magpakasal sa akin. Maghintay ka na lang sa kulungan. Wang Jiayu, bakit ang sama ng isip mo? Nagpadala ka ng mga tauhan para magpanggap ng mga bandido. Pinatay si Kuya Chen, at pinagsasaktan mo pa ako. Nakakainis ka talaga. Hindi ka pala nalula. Pinadala mong mga kidnapper para mang-hold up sa akin. At pinagsasaktan mo pa ako. Gusto mo pa akong gawing masama. E di alam mo na nga lahat. Ayoko na magpanggap pa. Ako ang nag-ayos ng hold-upan. Hindi ka sasakay sa Genji. Sa tricycle ka na lang sumakay. Nahiya ako sa sarili ko. Ngayon, dito na lang kita arestuhin. Patayin pa kita. Ginawang akala mong nahulog sa bangin. Bitawan mo ako, Kuya Chen, tulungan mo ako. Sumigaw ka. Yung Kuya Chen mo, ay pinatay na ng mga tao ko. Pagkatapos kitang laruin, sasama ko kayong lahat sa libingan. Sa liwanag ng araw, sa malinaw na mundo. Si Yang Master Chen ay talagang nag-isip. Pilit na kinukuha ang mga babae at gustong pumatay. Dahil mayaman, pwede na. Ganito na lang ba sila? Buti na lang at may cellphone ako, na nakakuha ng video kanina. Sabi mo kung ibibigay ko ang video na ito sa istasyon ng pulis, hindi ba't makakakuha pa ako? Nakuha mo ang premyo ah. Chen Xiaoshan, bakit hindi ka namatay? Itong mga inutil mong tauhan, gusto pang patayin ako. Sige, sabihin mo, paano mo gustong ayusin ito? Kapatid, sobrang nabigo mo ako. Gusto mo pang saktan ako. Pinsan Mayon, nagkamali ako. Nabigla ako kay Chen Xiaoshan, na nagdulot sa akin ng kalituhan. Totoo ang nararamdaman ko kay Mayon. Huwag mong sabihin kay Lolo. Baka patayin niya ako. Ayos, pero kailangan mo munang humingi ng tawad kay Kuya Chen. Napatawarin ka, kapag siya ay nagpatawad sa iyo. Hindi ko na ito isusumbong. Kuya Chen, katatapos ko lang na malito kanina. Masyadong mahina ang boses, hindi ko narinig. Kuya Chen, pasensya na. Teka, nagkamali ako kanina. Napakalaking kahihiyan. Ako ang pangalawang anak ng Wang. Nagmakaawa sa isang magsasaka. Kailangan kong magbayad ng 10 beses. Kuya Chen, nagkamali ako. Maaari bang tanggalin ang video? Bibili ako ng 1,000,000 para dito. Yung 1,000,000 mo, hindi ako interesado. Pero ang mga batang mag-aaral sa aming baryo, araw-araw ay kailangang maglakad ng mahigit 10 kilometro papunta sa paaralan. Mas maganda siguro kung ganito. Mag-invest ka ng 1,000,000 para magtayo ng isang paaralang may pag-asa. Ngayon, tapos na ang mga nangyari. Ang nagtatanim ay talagang simple. Kapag naaliw ko na sila, agad kitang aalisin. Nangangarap ka pang magtayo ng paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, ipapadala ko ang tao para sukatin ang pundasyon. Kuya Chen, walang problema iyon. Unahan na kita umalis. Sige, umalis na. Kuya Chen, muling magkikita tayo agad. Boss. Snowflake, boss. Boss, buksan mo na ang pinto. Snowflake, boss, buksan mo na. Boss. Snowflake. Hey, Pear. Bakit sarado ang tindahan? Anong hinihintay nyo? Galing kayo sa probinsya, di ba? Hindi nyo ba nakita na may mga bumibili ng itlog ng ostrich? Dumating ang may-ari ng tindahan ngayon. Magkano ang isang itlog ng ostrich? 500. Naiintindihan mo ba ang bidding? Tingnan mo ang itsura mo, parang mahirap. Ito ay pagkain ng mga mayayaman. Yethue, araw-araw akong may ganito. At ginagamit ko pa ito para pakainin ang baboy. Kahit anong meron, kunin mo na. Boss. Bossing. Hello. Chen Xiaoshan, bilisan mo ang pagpapadala. Kung hindi, masisira ang tindahan ko. Kahit isang piraso lang, ayos na. Bossing, nandito na ako sa pintuan. Sobrang dami ng tao sa pintuan na ito. Hindi ako makapasok ah. Boss. Ay, sa wakas, nagbukas na. Anong ingay nyo? Umalis kayo. Boss. Lahat, lumayo kayo. Dumating ang kamag-anak ko para maghatid ng mga paninda. Huwag kayong maingay. Kung mag-iingay pa kayo, mawawala ang karapatan ko na bumili ng itlog. Kuya, ibebenta mo sa akin. Binili na kita, 2 araw na akong nakapila. Kuya, bebenta mo na lang sa akin. Hindi ako magaling sa bagay na iyon. Kung ganito pa, iiwan na ako ng girlfriend ko. Ay, kuya, bumili ako ng isang boss. Bumili ka sa akin. Maghintay. Meron lahat dyan. Ano bang nangyayari, boss? Isang itlog lang ba yan? Itlog lang ba? Hihi. Tanungin si Dashuang. Siya ang nakakaalam. Ahehe.
Halika, halika, halika. May problema ako dati sa hindi pagtayo. Nakatikim ako ng 2 kagat sa ibinigay mong itlog ng ostrich. Diretso akong nahulog sa epekto nito. Naghahanap ako ng 2 babae sa gabi. Kaya kinabukasan, naglalakad sila na parang nakasandal sa pader. Ayan, Gil. May-ari, marami pang mga lalaki sa bayan natin na nangangailangan ng ganitong bagay, di ba? Aling lalaki ang hindi nangangailangan ng lakas. Kailangan ito sa pagpapagaling at pag-ehersisyo. Lai, huwag kang umalis ngayon. Sis, pakainin ko kayo. CJ. Tara na. Boss, boss. Salamat sa pag-anyaya, ate. Masarap, di ba? Sana makabalik tayo sa susunod na pagkakataon. Walang problema, pwede. Why, bro, Dizonku. Sa bayan nyo, sino ang pinakamalakas, Dizonku? Ako, nagbebenta lang ng gulay. Siyempre, si X1. Sino si X1? Si X1 ang matanda. Siya ang kampiyon sa martial arts ng ating lalawigan sa 3 mundo. Kilala sa larangan ng martial arts sa Hilaga. Sa bayan namin, walang mga gang. Lahat ng iyon ay dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang galing niya talaga. Binibigay ko ito sa'yo. Ay. Ngayon, tinira ko si X1 Dizonku. Umalis na. Maghintay na lang kayong mapagsabihan. Mga galing sa timog, papuntang Hilaga. Tingnan ninyo, silipin ninyo. Bago at malaki na sawa. Bale, 6,000 lang. Itong sofa na gawa sa balat ng ahas. Mga kaliskis at apdo ng ahas. Lahat ay mga gamot. Ang laki ng ahas na ito. Tingnan mo. Magkano ito? 6,000. Ay, hindi naman talaga mahal. Pero wala rin namang silbi kung bibilhin ko ito. Hindi na ito mabibenta ngayon. Apo ni X1, anong pinagsasabi mo? Kapatid, kukunin ko ang ahas na ito. Kailangan ito ng lolo ko para sa kanyang sakit. Pakidala na lang sa bahay. Babayaran kita ng dagdag na 200. Uwi tayo para sa iyo. Ayos lang, walang problema. Anong tinitingnan mo? Bata, nagtitinda ka ng ahas dito. Alam mo ba na ahas ang zodiac sign ko? Pinapahirapan mo ako, ha? Anong ginagawa mo? Uy, nandito na si Song Laohu. Leader ng lokal. Kakalabas lang ni Song Laohu. Swerte ng batang ito, malas na siya. Ay naku, malas na nga. Oy, ang ganda ng batang ito. Samahan mo ako, mag-inom tayo ng kaunti. Maaari kong isaalang-alang. Napatawarin ang batang ito. Boss, ayos ka lang ba? Maganda. Mabilis at malakas ang galaw. Isa siyang bihasang tao sa mga karaniwang tao. Pero para sa akin na isang baguhang nag-aara ng enerhiya, ay mga bulaklak na suntok at mga palad na nakataga. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Magsorry ka sa aking guro. Maaari bang malaman ang pangalan ng dalaga? Yongchun Yiliu. Yongchun. Kaya't ikaw pala ang tagapagmana ng Ginoong Ye. Ako'y may mata ngunit walang pangunawa. Haya, parusahan mo na siya. Ngayon ay leksyon na. Kung mananakit pa siya, gagawin kitang isang tamad na tigre. Ay, sige. Tara, umalis na tayo. Sundan mo ako pa uwi. Sige po. Lolo, bumili ako ng malaking ahas. Nakaipon na ako ng gamot para sa ubo mo. Bumalik na si Liuer. Alaynan. Sino itong batang ito? Ah, siya ang nagdala ng ahas. Bodong, huwag kang tumayo dyan at tumawa. May kutsilyo doon. Tulungan mo akong maghukay ng kaliskis ng ahas at kunin ang bulsa ng lason. Bibigyan kita ng dagdag na 500. Kailangan magalang ang pagsasalita ni Liuer. Ay naku, Lolo, huwag mo siyang pansinin. Magbabalat ng kaliskis, kikita ng 500. Tanga lang ang hindi kikita. Liuer, mag-ensayo ka ngayon, gusto kong makita. Tigil. Dapat mabigat ang suntok. Dapat tumagos ang lakas ng balakang. Nakikita ko kung paano mo ako pinapanood habang nagbubunot. Siguradong interesado ka sa martial arts. Mag-ensayo tayo ng magkasama. Malakas ako, natatakot akong masaktan ka. Anong sinasabi mo? Natatakot kang masaktan ako. Halika, halika. Gamitin mo ang buong lakas mo para suntukin ako. Kung makakakapit ka man sa isang balahibo ko, tatawagin kitang lolo. Nandito ako para magbenta ng ahas, anong laban-laban pa. Kung masaktan kita, kailangan ko pang magbayad, wala akong pera. Natapos ko na ang ahas. Nakatanggal ko na rin ang mga kaliskis. Ibibigay mo sa akin ang pera. Aalis na ako. Huminto ka. Kung hindi ka tatama, walang pera. Kung makakatama ka sa akin kahit isang beses, bibigyan kita ng 10,000. Talaga. Bola-bola.
Sige, tatanggapin ko. Nakahanda ka na ba? Ano ang ihahanda? Sige, sisimulan ko na. Itong batang ito, parang bakal ang katawan. Nanginginig ang braso ko sa lakas ng pagkakasalubong. Misye, okay ka lang ba? Naghahanap ng kamatayan. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Binitiwan kita, tapos sinaktan mo ako. Panahon na para magtalo. Walang paraan. Sige, subukan mo. Ginoo, ako ay natatakot na masaktan ang iyong apo kaya't naghinay-hinay ako. Magbabayad ako. Ito ba ay tungkol sa pagbabayad? Bata, anong sekta ka? Ako ay mula sa Hebita Eshamen. Ako ay nagtatanim sa nayo ng Siaohegu. Hindi pa nakapag-ensayo ng sining ng pakikipaglaban. Bakit ang magsasakang ito ay napakalakas? Ang reputasyon ko bilang pinakamagaling sa 5 probinsya sa Hilaga ay mawawasak. Sino mang mang-aapi sa akin, iiwanan ko ang kanilang mga kamay. Ay naku, Ginoong Ye, masyado kang malakas sumuntok. Hindi ako makahinga. Liar. Ang mga tao na nag-aaral ng sining ng pakikipaglaban ay hindi masyadong nag-aalala sa maliliit na bagay. Humingi na siya ng tawad kanina. Tutu. Halos patayin na siya. Huwag na kayong magulo. Sa pagkakataong ito, swerte ka. Nandyan ba si Ginoong Yeksuan? Wang dabaong mula sa Uhu. Kampiyon ng sanda sa Timog Kanlurang Wika. Narito para makipagpalitan ng kaalaman. Kapatid na bunso, hindi ka ba nagbebenta ng ahas? Bakit nandito ka? Nabebenta ako ng mga ahas dito. Sabi nila ikaw ang pinakamagaling makipaglaban sa bayan. Pagkatapos ng laban, pupunta pa ako sa Xuzu para hamunin si Xu Sheizong. Hindi ka ba matatakot? Bilang panauhin, malugod kang tinatanggap. Uminom muna tayo ng tsaa. Isara ang pinto sa Yeliuguan. Isara na ang pinto ni Yeliu. Ginoo Wang, pakiusap. Magandang timing. Bakit ka nandito pa rin? Naghihintay na makisawsaw sa pagkain. Hindi mo pa binigay ang pera mo sa ahas. Tumayo ka lang dyan, maghihintay. Hintayin mong mapaalis ni Lolo itong mga tao. Kalkulahin mo ulit ang pera ng ahas. Gusto ko ring subukan. Yung makakalaban ang lolo ko. Dapat nakakuha ka na ng pambansang kampyonato. Ikaw, isang magsasaka. May karapatan ka ba? Ilang kampyonato na ang nakuha mo? 6 na taon pa lang ako, nag-ensayo na ako ng Yipman Wing Chun. Ito lang ang tanging paraan. Lahat ng mga kuya ko ay nanalo na ng kampyonato sa probinsya. Pero hindi nila ako matalo. Kaya, kakalaban ko lang sa'yo kanina. May karapatan na ba ako? Ikaw? Lolo ay may sugat. Kung magpapatuloy ito, siguradong matatalo ka. Gupitin mo siya sa gitnang daan, Guro Ye. Gupitin mo siya sa gitnang daan, Guro Ye. Paano? Talagang ginupit sa gitnang daan ah. Salamat, Guro Wang. Hindi ako kontento. Kung hindi dahil sa batang nagbebenta ng ahas na ito, na nagturo sa iyo, hindi mo ako matatalo. Siya ang pinakamalakas sa bayan ninyo. Ikaw, pwede ka bang makipaglaban sa akin? Anong balak mo? May sama kayo ng loob, no? Labanan mo ako. Tanga ka talaga. Maglalaro pa ba tayo ngayon? Natalo ako. Ito ang lakas ng loob ng internal martial arts. Kaya nitong putulin ang malaking puno mula sa 5 metro. Akala ko ay hindi siya magaling. Sinasadya niyang ipahiya ako kanina. Masamang tao. Hintayin natin si Senior Sister Jingsuan na bumalik. Kailangan siyang parusahan. Dapat ibigay na sa akin ang pera. Kinuha ang pera at umalis. Hindi kita kakainin. Bata, babalik ako sa ibang araw. Para talakayin ang martial arts sa iyo. Lolo, huwag mo na siyang pansinin. Bastos. Ikaw, si Chen Xiaoye. Ako ay eksperto sa pagtutol sa lahat ng uri ng pag-aalinlangan. Ikaw. Hello. Si Gino Chen Xiaoshan ba ito? Gusto kong bumili ng iyong daang taong ginseng. Nandito ka pa ba? Oy, nandito. Gusto mong mag-verify ng personal, di ba? Ang apelyido ko ay Yu. Ngayon nasa Hotel Huarong sa bayan ng Xian. Room 302.
Pagdating mo, tawagan mo ako. CJ. Walang problema. Aalis na ako agad. Nagkamali ako ng pinto. Hindi, tama ka. Si Kuya Chen, ang nagbebenta ng ginseng, di ba? Pasok kayo, maupo kayo. Yung tumawag sa akin kanina, hindi ba babae yun? Oh, yun ang aking assistant. Pumasok para makipag-usap tungkol sa kalakal. Bakit may amoy ng dugo? Mukhang nakatagpo ng masamang tao. Nagmamadali ang batang kapatid. Iwanan ang ginseng. Dahil nandito ka na. Huwag mong isipin na makakalabas ka pa. Anong gusto nyo gawin? Dahil nandito ka na. Huwag mong isipin na makakalabas ka pa. Anong gusto nyo gawin? Dala ba ang ginseng? Ipakita mo nga, tingnan natin. Anong ibig sabihin nito? Pagnanakaw. Ibigay ang ginseng. Yakapin ang ulo, umupo sa sulok. Kung may halaga, buhay ka pa. Kung hindi, papatayin at magnanakaw. Kayo ay mga bandido. Hindi ba't natatakot kayo na ako ang pinagmulan ng mga bandido? Naghahanap ng kamatayan. Si Lao Wu at Lao Liu ang gumawa sa kanya. Mali. Seryoso akong bumibili ng ginseng. Nandito na ang pera, dala ko na. Ang pera ba ay para sa babae sa ilalim ng kama? Siya ang bumili ng ginseng. Kayo ba'y may lakas ng loob na patayin ang aking kliyente? Ito ang aking unang negosyo. Magdadala ito sa akin ng malas. 8. Tinatanggap ko na. Ibigay mo ang pera. Babae. Sinalya lang. Palayain mo ako. Sino ang tinatawag mong kuya? Dahil sa maruming pera, naging kasabwat na ako. Umalis ka dito. Sino ang tinatawag mong kuya? Nakipagsabwatan na ako sa mga magnanakaw ng pera. Lumayas ka na. Napakabagal ng tibok ng puso ko. Kailangan na nating iligtas ang tao agad. Ay, patawarin niyo po kami. Sino ka? Lumayas ka na. Huwag mo akong hawakan. Tulong. Ninakawan ako. At. Huwag kang mag-ingay. Ako si Chen Xiaoshan. Tawag mo, nagbebenta ng ginseng. Sinigaw ka ng mga kidnapper. Nandito ako para iligtas ka. Kausap mo ang mga kidnapper. Gusto mong mang-abala sa akin. 8. Kung ganyan ka pa, hindi na kita pakikialaman. May kasama pa sila. Baka muli ka nilang eyebind. Wala nang tutulong sa'yo. Tulungan niyo ako. Ate, huwag kang magulo. Binantaan niya ako. Siksyong Lausan. 3 buwan na akong nakabuhol. Tingnan natin kung saan ka tatakas. Siyong Lausan, bitawan mo ang hostage. Hawak ang ulo, umupo sa sahig. Hindi ako Siksyong Lauer. Ako si Chen Xiaoshan. Nagtatanim ako. Yung mga nakahiga sa lupa. Sila ang dapat niyong hulihin. Bitiwan mo ang hostage, Siyong Lausan. Itaas ang mga kamay at umupo sa lupa. Hindi ako Siksyong Lausan. Ako si Chen Xiaoshan. Magsasaka. Yung grupo na nakahiga sa lupa. Sila ang dapat niyong hulihin. Sa wakas na huli Siksyong Lausan. Itong grupong mga bandido. Hindi niyo ba sila ginawa? Hindi ako, hindi nga. Hindi ako nga. Hindi ako. Dapat bang sabihin sa opisina? Kahit na hindi kanya kapatid. Nakita namin ng mga mata namin na nilapastangan mo ang ginang na ito. Dalhin niyo siya pabalik. Mr. Police, pwede bang bigyan mo ako ng takip sa ulo? Ano ito? Masama ang pagkakalantad. Sige, umalis na tayo. Magbenta ng ginseng ng maayos. Bakit ako napasama sa ganitong sitwasyon? Mr. Police, inuusig ako ng walang dahilan. Mr. Police, inaasar ako. Tahimik. Pangalan, address, trabaho. IU. Chen Xiaoshan. Baryo ng Xiaohe, bayan ng Quanshi. Numero 16 na, grupo 3. Wala akong dalang AP ng magsasaka. 说，你是什么时候加入到熊老三团队？同伙藏哪儿？你同我交代了，人参是于琼芳的，你们分赃不均打起来了。 Gusto mong patayin siya para manahimik. At gusto mo ring abusuhin siya. Sinabi rin ni Yu Qiongfang na ang ginseng ay kanya. Bakit ako pinapahamak ni Yu Qiongfang? Siguradong, dahil sa ginseng na mahigit 1 milyon.
Nagpoprotesta ako. Siguradong sila ang nagkaisa. Para lokohin ako. Gusto kong hanapin si Kuya Bear para kausapin. Tumahimik ka. Dito tayo sa pulisya. Kung magpapakasaya ka pa. Tumahimik ka. Dito tayo sa pulisya. Naglalakas loob kang magpakabangis. Chen Xiaoshan. Patuloy ka pang lumaban. Tumanggi sa mahigpit na parusa. Wang Minjun. Inosente si Chen Xiaoshan. Palayain siya agad. Jing, humingi ng tawad. Director. Bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, gagawin mong kriminal ang bayani na nagligtas ng tao. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya. May kakampi ba siya? Kailangan kong sabihin sa aking lolo. Kayo ang nagsusuri sa mga tao ni Old Bear. Sila ang nanakaw ng pera ni Yu Qiongfang. Nagawa ni Chen Xiaoshan. Na-shock si Yu Qiongfang at nalito. Nandito pa rin ang pera. Ito ang bagong salaysay. Paano nangyari ito? Normal lang ang magkamali sa paglilitis. Huwag kang magalit sa sarili mo. Itutuloy ni Ginoong Sayong ang paglilitis. Aalisin ko na si Ginoong Chen. Ginoong Son, maaari na ba akong umalis? Maaari ka na. Patawad, Ginoong Chen. Kami ang may pagkukulang. Kuya Chen, narito. Ingatan mo ang iyong paglalakad, Ginoong Chen. Hindi nakakapagtaka na si Director Son ang humarap dahil sa mga batang mayayaman na ito. Kuya Chen, nagmamadali ako noong huli. Hindi ko na naisipang magpasalamat sa iyo. Gusto sana kitang imbitahan sa pagkain. Pwede ba? Saktong gutom din ako. Bakit hindi ko na lang kayong imbitahan sa pagkain? Sige, okay lang. Talaga namang may koneksyon ang batang ito. Si Xiao Zhao. Bantayan siya sa mga nakaraang araw. Anong ginagawa, pulis? Iulat mo sa akin anumang oras, pulis. Si Wang ang leader. At May yun. Kuya Chen, ang sarap ng mga pritong skewers na ito. Babaeng galing sa lungsod. Gustong kumain ng mga pagkain sa bukirin. Talagang masarap, talagang gusto ko. Ay, may nagbebenta ng tanghulo doon. Pupunta ako bumili ng tanghulo. Ay, ang ganda ng batang babae na yan. Anong balak mo? Ikaw ay, sino ka? Kahapon lang ay namasyal pa kami kasama siya. Ngayon ay hindi na siya kilala ang kuya. Anong gusto mong gawin? Ikaw ay pumasok. Kahapon lang ay namasyal pa kami kasama siya. Ngayon ay hindi na siya kilala ang kuya. Wala akong boyfriend. Hindi ko siya kilala. Huwag kang maghanap ng gulo. Sino ka? Gusto mong makipag-away, ha? Sugod. Chen Xiaoshan, bakit ikaw na naman? Binihag nila ang kaibigan ko. Pagpapakita ng kabutihang loob. Sinusundan mo ako. Gusto mo na namang gawing masama ako, ha? Sinusundan kita. Tungkol sa hotel, hindi pa rin nawawala ang duda. Kailangan mong sumama sa akin ngayon. Magpapaliwanag tayo. Ang daming tao na nanonood. Kung patuloy kang mang-target sa akin, mag-ingat ka, ireklamo kita. Officer Wang, may nagulat ang publiko. May nangyaring kidnapping sa silangan ng pamilihan. Yung babae na kasama niya ay nakidnap. Anong sinabi mo? Naaresto si Himiyon. Akala niya na si Wang Jiayi ang inaresto, pero hindi pala. Yung pag-akit ng tigre palabas sa bundok ang totoong plano. Sino ba talaga ang gustong saktan siya? Ano nang nangyayari sa pulis? Ang tanga mo. Binalik si Mayon. Ikaw ba ang nag-ayos niyan? Kung may kulang na buhok siya, babalatan kita. Sino ka? Magpakatatag ka muna. Mas kapaki-pakinabang ang magbigay ng impormasyon kaysa magmura. Ako ang kasintahan ni Himiyon. Sinira niya ang relasyon namin. Dalhin si Mayon dito. Siguradong may koneksyon siya sa mga kidnapper. Kung hindi, paano mangyayari iyon? Saktong wala siya. Walang silbi ang sabihin ngayon. Kailangan nating iligtas si Mayon para maalis ang mga paratang. Huwag mag-alala, ililigtas ko si Himiyon. Anong gamit mo para iligtas siya? Dila mo. Lahat kayo bumalik sa istasyon ng pulis. Walang utos mula kay Chen Xiaoshan. Huwag kang umalis kahit isang hakbang. Lahat kayo bumalik sa istasyon ng pulis. Walang utos mula kay Chen Xiaoshan. Huwag kang umalis kahit isang hakbang. Zhu Minjun. Lumapit ka. Ang tawag ni Director Son kanina ay Siksong Laosan ang gumawa nito. Inamin niyang binihag si Himiyon. Nagbigay siya ng 3 kondisyon. Kailangan ipadala ang 5 milyong bago magsampu. Palayain ang 3 tauhan niya.
Si Chen Xiaoshan ang dapat magdala ng pera. Kulang ng isang kondisyon. Papatayin siya. Itinalaga ni Xiaosan na si Chen Xiaoshan ang maghatid ng pera. Ano sa tingin mo? Director Son. Allocate ang kanilang mga cellphone. Ako ang namuno sa pag-aresto sa grupong ito. 6 Yung Laosan. Malupit at tuso. Si Miss He ay may espesyal na pagkakakilanlan. Hindi mahanap ang lokasyon. Nasa malalayong bundok ang address. O kaya may signal na nakablock. Paano na si Sanju sa lungsod lalawigan? File ng dokumento. Ipapadala kay Chen Xiaoshan. Maglagay ng tracker. File ng dokumento, pangalang pangkasal. Pangalan ng kasal. Ngunit maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Folder ng mga dokumento ay. Folder ng mga dokumento. Inspector Wang. May balita na ba kay Himiyon? Ang tao ay inagaw ni Xiong Laosan. Pinapabayaan kanyang dalhin ang 5 milyong cash. Kasama ang 3 tauhan niya para iligtas siya. Delikado. Maari kang tumanggi. Wala iyon, pupunta ako. Sinabi ko na, gagawin kong iligtas siya. Delikado. Maari kang tumanggi. Walang anuman, pupunta ako. Sabi ko na, pupunta akong iligtas siya ng personal. Pakawalan mo ang mga tauhan ko. Lagyan ng posa si Chen Xiaoshan. Dalhin ang pera at maglakad patungong hilaga ng bundok. Huwag sumunod. Kung hindi, papatayin kita. Huwag mong saktan ang mga bihag. Xiao Zhou. Gawin mo ayon sa sinabi niya. Pumunta na ako. Dala-dala ko na ang mga bagay na kailangan mo. Batang ito, hindi ka ba dati magaling makipaglaban? Ngayon, suot mo na ang mga kamay na bakal. Tingnan ko kung gaano ka kalakas. Ay naku. Mag-ingat ka. Kapag sinuot ko ang kamay na bakal, kaya kong durugin kayo na parang mga langgam. Nakita si Ginoong Xiaosan. Saka kita ayusin, batang walang muwang. Tara. Ikaw, pangalawang kapatid. May konting kakayahan ang batang ito. Siya lang. Para sa paghihiganti natin. Ihampas siya dito. Narito ang pera. Palayain mo ang tao. Tara na. Narito ang pera. Palayain mo ang tao. Peking pera. Nagmamaloko ka sa amin. Tumayo ka dyan. Kaya kong tumakas sa bala. Pero, nandito si Himiyon. Hindi pwede siyang tamaan ng masama. Magaling ka bang manlaban? Kung magpatuloy ka, papatamaan ko ulo mo. Paano? Natakot ka na. Sige, suntukin mo ako. Six Yung Laosan. Ayos ka, kapatid. Mukhang magaling ka rin. Bakit hindi ka sumama sa akin? Sa loob ng 3 taon, tiyak na magiging milyonaryo ka. Kung tatanggihan mo, hindi ako masaya niyan. Paano mo naman maisip yun? Sang-ayon ako, pero kailangan mong pakawalan siya. At siguraduhin mong, hindi mo na siya hahawakan pa. Walang patunay ang salita lang. Kainin mo na ito, gawa sa mga bulaklak at damo. Maaaring ilabas gamit ang 9 Profound Heart Sutra. Maaari na bang palayain ang tao? Maaari na bang palayain ang tao? Mahal na mahal. Talagang kumakain ka. Kailangan mo ba akong gawing tagasunod? Hintayin ang epekto ng gamot. Maghintay ka na lang mamatay. Hintayin ang pagkakataon na mailigtas si Mayon. Mga cute na grupo. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin ninyo. Huwag nang humiga pa. Tumayo ka na. Gisingin si Himeyon. May tanong ako sa kanya. Walang silbi. Mabilis, umalis ka na. Ginoong Sayong. Ginamit niya ang pilak na karayom para itaga ako. Hindi ako makagalaw. Nasa isang martial arts film. Itaga ang tao gamit ang pilak na karayom. Ah, Ginoong Sayong, ganito si Scar Brother. Gusto mo bang gisingin yung tanga? Gusto niyo bang pakawalan ang tigre sa bundok? Dalhin na siya palabas. Pagkatapos ng mahahalagang gawain, saka siya ililigtas. Kung hindi, itago na lang natin siya. CJ!
Ginoo, tulungan niyo ako. Tapat ako sa inyo. Huwag kang matakot, Yanli. May nagbigay ng ransom. Pero kailangan makipagtulungan. Para mag-perform kayong dalawa sa harap. Ng 1 kilos ng pag-ibig. May bumili ng karapatan. Walang hiya. Hindi ako papayag. Wala kang magagawa. Bibilang ako ng 3. Maghubad ka. Kung hindi, siyang mamamatay. 2, 3. Si Beersan, sa maliit mong gamot na yan, gusto mo pang magtaksil sa akin. Ako'y nakatikim na ng iba't ibang bagay. Hindi ako matitinag ng kahit anong lason. Nagtatakip ka sa akin. Pinagtitripan si Himeyon. Ipapakita ko sa iyo ang aking mga paraan. Salamat sa iyo, Kuya Chen. Min, nasa ibaba ng bundok ang pulis. Dadalhin kita pababa. That's the ocean. Talagang, naligtas mo si Miss A. Ikaw, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nakuha ko ang whole paper. Mahigit kalahating oras na. Dali, pumasok ka na at hulihin siya. Kung hindi ka pa pumasok, magiging pilay na sila. Na-shock si Mayon. Dadalhin ko siya sa ospital. Nakatapos na ang daan ni Kapitan Wang. Pwede na tayong umalis ngayon. Sundan niyo na ang tao. Mayon. Chen Xiaoshan. Dalhin mo na siya sa akin. Walang kinalaman ka dito. Hindi kita nakita nung rescue kanina. Ngayon lang kita nakita. Umalis ka. Anong ibig mong sabihin? Si Himeyon ang aking kasintahan. Kasintahan. Maaari namang sabihin ni Himeyon na kaibigan lang kayo. Parang hindi ka pagising sa iyong panaginip. Hindi siya pinatay ni Old Free Huang. Hindi pa na-upload yung video. Kahit nakalahati na ang bayad. Itong batang si Chen Xiaoshan. Talaga bang may relasyon kay Mayon? Bungang lupa. Gusto mo pa bang mangarap na ang palaka ay magiging gansa? Mag-ihi ka muna at tingnan ang sarili mo. Kahit na Fayank, ano naman? Kanina, may 3 baril na nakatutok sa akin ang mga tulisan. 2 beses na tayong nagawa ito. Huwag ka nang mangarap ng gising. Talaga bang ginawa nyo? Chen Xiaoshan, kinamumuhian kita. Ako. Hindi kita papatayin, nangako akong hindi magiging tao. Chen Xiaoshan, kinamumuhian kita. Ako. Hindi kita papatayin, nangako akong hindi magiging tao. Chen Xiaoshan, lumabas ka. Officer Wang, anong nangyari? Tumakas Xiong Laosan. Nagmumulto siya sa iyo. Siyempre, maghihiganti siya sa iyo. Bakit tumakas Xiong Laosan? Sobrang malubha ang mga sugat ni Xiong Laosan. Nawala siya pagkatapos dalhin sa ospital. Napatunayan ng surveillance na siya nga iyon. Ngunit hindi natagpuan kung paano siya umalis. May hinala ako na kaya niyang magtago. Mag-ingat kayo palagi, pati na sa mga nasa paligid ninyo. Hindi ka nila kayang mapanakit. Pero maaaring nilang magawa. Hanapin ang mga kamag-anak mo. Hindi ako natatakot sa akin. Pero paano si Mama at si Sister Gifang? Kailangan nating mahuli sila o na may oso. Kayang buksan ng langit na mata ang mga nakatagong bagay. Paano ka pa makakakita sa ilalim ng damit? Yung matabang na babae kanina. Agad mong itigil ang mahika mo. Ay, Kuya Shan, nandito ka ba para hanapin si Ate Gifang? Kuya Shan, bakit ka nanliliit ng tingin? Yun. Asan si Ate Gifang? Nasa 2 palapag siya, nag-iinspeksyon. CJ, salamat. Ano bang hadlang? Kahit may kamay na nakaharang, makikita ko pa rin. Singsing ng kayamanan. Bato ng invisibility. Si Beer Laosan. Gusto niyang saksakin si Gifang. Ah. Kuya Chen. Bakit ka nandito? Gusto kitang makita.
Dapat sana ay tinulungan kitang mag-absent. Hindi na kailangan ngayon. Ay, itong si Chen Xiaoshan. Siya ang aking kapahamakan. Tuwing may pagkakataon, palagi akong napapahamak. Silid ng pasyente 3 ng Gifang. May sitwasyon ang pasyente. Kuya Chen, sandali lang. May kailangan akong gawin. Sige, go ka lang. Ha, Siksyong Lausan. Sa wakas, nahuli kita. Akala ko ba, ikaw ang hari ng mga magnanakaw na hindi mahuhuli. Yesue, natalo ako kay Chen Xiaoshan. Hindi ikaw. Kung hindi siya, sa buhay mo, huwag mong isipin na mahuli mo ako. Hindi ikaw. Kung hindi siya, sa buhay mo, huwag mong isipin na mahuli mo ako. Dalhin para sa pagkakakilanlan at interogasyon. Sabihin mo sa itaas, nabihag ang hari ng mga magnanakaw sa Qingshi County. Salamat sa bonus. Ang galing mo maglaban. Sino ang nagturo sa'yo? Si X1, pinakamalakas sa bayan natin. Magiging aking pangmatagalang informant. O mag-aaral sa Police Academy. Ay naku, ganito lang ako. Ayusin ko lang ang 1 hektarya kong lupa. Ipapakilala kita sa girlfriend ko. At sa mga mahihirap na kaso. O kaya, maging girlfriend mo ako. E di meron ka namang humayon, di ba? Magkaibigan lang kami. Magkaibigan lang. Niyakap mo siya. Minamasahe ang tiyan niya. Chen Xiaoshan. Masakit ang tiyan niya. Natatakot akong makita mo. Anong ginagawa ninyong dalawa? Sino si Chen Xiaoshan? Ito ay mula sa ating himpilan ng pulisya sa bayan. Si Wang Mingjun. Si Wang Duzha. Ipaliwanag mo kung sino siya. Ito si Wang Duzha. Siyang boyfriend ko. Siya nga pala. Aking boyfriend. Chen Xiaoshan. May girlfriend ka, at pinapakilala pa kita. Talagang wala kang hiya. Hi Miss Su. Kamakailan lang nakilala niya ang isang mayamang babae. Tawagin mo si Himiyon. Mag-ingat ka. Hanapin mo ang iyong mayamang dalaga. Sa susunod, wag mo na akong hanapin. Wag mo na akong hanapin. Nagbibiro lang ako. Pasensya na, kapatid mo. Ay, Kui Fong. Maxiaoli. Nasaan si Kui Fong? Kui Fong. Hindi ko siya nakita ngayon. Saan kaya siya pumunta? Hindi maganda. Kui Fong. Kay Chen Xiaoshan. Nasa atin si Xugifang. Sa abandonadong bodega sa hilaga ng Dongsheng. Huwag asahang makikita siya sa loob ng 2 oras. Huwag mag-ulat sa pulis. Nakamonitor kami sa iyo. Pindutin ang keyboard, idagdag ang tawag, FaceTime. Idagdag ang tawag sa FaceTime, mga contact. Hello, taxi ba ito? Oy, puntahan ang abandonadong warehouse sa hilaga ng East City. Mas mabilis, mas mabuti. Sige, gets ko. Mas mabilis, mas mabuti. Sige, gets ko. Gifang. Sino ka? Tingnan mo ulit kung sino ako. Hindi ka si Gifang. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo? Nasaan si Gifang? May lakas ka para patayin ako. May maghihiganti sa iyo. Ikaw na. Wow. Wang Jiayu. Chen Xiaoshan. Paano mo ito nahanap? Chen Xiaoshan. Paano mo ito nahanap? Wang Jiayu. Nangahas kang kidnapin ang girlfriend ko. Hindi kita palalampasin. Hindi ako nagkidnap. Nangahas kang saktan ako. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Kung hindi, aalisin ko ang balat mo. 3 beses mo na akong sinaktan. Sa pagkakataong ito, hindi ka na makakaalis. Anong ginawa mo sa akin?
Tingnan mo, mahina ang kidney mo. Gagamutin kita. Nagbubulakbol ka, healthy naman ang kidney ko. Pasok ka. Bakit mo tinawag sila dito? Aamin ako na ako ang nangbibiktima. Pero ako ang anak ni Wang. Maari kitang tuluyang mapariwara. Sumama ka sa akin. Papakainin kita ng masarap at malakas na pagkain. Kung usapang kasamaan, kailangan sabihin, natutunan mo yan sa anak ni Wang. Ang mga tauhan mo ay magigising na. Hayaan silang. Alagaan mong mabuti. Dalhin na. Ay, naku. Anong ginagawa ninyo? Huwag niyo akong kagatin. Ako si Wang Jiayu. Buksan ang pinto, hindi na ako makakatakas pa. Anong ginagawa ninyo? Huwag kang kumagat sa akin. Ako si Wang Jiayu. Buksan mo ang pinto, hindi na ako makakatakas pa. Bitawan mo. Gifang, ako ito. Napatakot mo ako. Akala ko nahuli ako ng mga tao sa bayan. Katatapos lang may tao sa parking lot na tinakpan ang ilong ko gamit ang tuwalya. Wala nang masama kay Gifang. Nahanap ko na si Wang Duzong para iligtas ka. Napaluhod ang masamang tao. Gifang, gutom ka na. Pupunta ako para bumili ng chive dumplings para sa'yo. Huwag kang umalis. Samahan mo akong umupo sandali. CJ, gusto kitang pakasalan. Pero ang tatay mo ay humihingi ng 20,000. Meron lang akong 10,000. Nakapag-ipon ako ng 4,000. Kailangan mo ng 6,000. Kung talagang wala ng ibang paraan, sumakay na muna at bumili ng tiket pagkatapos. Anong ibig sabihin ng sumakay muna at bumili ng tiket pagkatapos? Meron lang akong kaunting pera mula sa prutas. Anong pinapakita mo? Dahan-dahan lang. Mahal na mahal. Hindi pa nga ako gumagamit ng lakas. Hindi ka pa nag-propose. Hindi pa pumapayag ang tatay ko. Hindi ka pa nag-propose. Hindi pa pumapayag ang tatay ko. Di ba sabi mo, nauna kang sasakay sa kabibili ng tiket? Ate, kuya. Tama po. Si Chen Xiaoshan at ang anak mong babae. Chen Xiaoshan, ang cute mong maliit. Palayain mo ang anak kong babae. Xu Gifang. Ay naku. Walang hiya ka talaga. Ngayon, babaliin ko talaga ang binti mo. Kuya, pakinggan mo ako, magpapaliwanag ako. Umuwi ka na. Ako ang magpapalaki sa anak ko. Ano bang pakialam mo? Babalik ako sa baryo, saka na kita akbuhin. Tito, taos puso kong gustong pakasalan si Gifang. Talaga bang gusto mong pakasalan si Gifang? Bakit naman? Ano ang plano mo sa hinaharap? Ate, totoo akong nagsasabi. Natutunan ko ang bagong teknolohiya sa pagtatanim. Maganda ang kalidad ng ani, mabilis itong mabenta. Nakipagkontrata pa ako sa isang kumpanya sa lungsod. Naghahanda akong palawakin ang sakahan. Kumita ng kaunti mula sa lupa. Yung katabing bahay, si Zhang Ergao, nagtatrabaho sa konstruksyon. Kada taon, milyon-milyon ang kinikita. Hindi ka karapat dapat kay Gifang. Hindi matutuloy ito. Tara na, umalis na tayo. Pakinggan mo si Xiaoshan na nagsasalita. Sa isang taon, gaano kalaki ang kikitain mo sa plano mo? Gaano kalaki ang kikitain mo? Kaya kong kumita ng 3 hanggang 500 sa isang taon. Ilang kita ang makukuha mo sa planong iyon sa isang taon? Magkano ang kikitain mo? Kaya kong kumita ng 3 hanggang 500 sa isang taon. Nagsasalita ka ng kalokohan. Tara, bumalik ka sa akin. Uy, Kuya Xiaoshan. Hintayin kong magtagumpay ka sa iyong karera. Bago ako maghintay na magtanong ka sa akin. Si Jiuxu ay talagang sobrang mahilig sa pera. Hindi siya bibigay hanggat walang totoong pera. Kailangan magmadali kang kumita. Ginoong Wang. Ang aming binatang may-ari. Ano bang sakit ang meron siya? Hindi ito magagamot. Hindi ito magagamot. Agad na dalhin sa ospital ng probinsya. Ang mga sintomas ay parang rabies. Ngunit mayroong 3 hindi kilalang virus sa dugo. Tanging ang aming ospital. Si Chen Xiaoshan ang makagagamot. Bilisan mo, pakiusap si Chen Xiaoshan. Lumuhod ka at pakiusapan siyang iligtas ako. CJ. Lumuhod ka at pakiusapan siyang iligtas ako. CJ. Uy, katiwala ni Wang Jiayu. Tamang-tama, hindi magandang pakiramdam ko ngayon. Ihandog na sa pantaha. Huwag palampasin ang pagkakataon.
Chen Xiaoshan, pakiusap, iligtas mo ang aming binata. Umiihi siya ng dugo, malapit na siyang mamatay. Kung ililigtas mo siya, tapos na ang utang. Bakit ko ililigtas ang inyong binata? Kung gusto niyong maligtas siya, dapat siya ang lumapit. Lumayo kayo, mga maliliit na hipon. Huwag kayong sumalubong sa baril ko. Gusto mo bang labanan ang pamilya Wang? Wala akong utang sa pamilya Wang. Chen Xiaoshan, ginawa mong ganito ang binata, at gusto mo pang umalis. Ngayon, kailangan mong sumama sa amin. Ganyan talaga ang estilo ng pamilya niyo, Wang. Akala ko kanina na mali ang script mo. Kung gusto mong manlaban, sige, labanan mo na. Pagkatapos nito, kailangan ko nang umuwi. Mag-aani ako ng mansanas. Ikaw, Ginoo, Chen Xiaoshan, kailangan mong personal na humingi ng tawad. Si binata ay siya ang tumawag. Chen Xiaoshan, anong kailangan mo sa akin? Huwag kang mainggit. Sa buong mundo, ako lang ang makakagamot sa'yo. Totoo ang intensyon ko na tulungan ka. Itong lalaking ito, ano ba talaga ang balak niyang gawin? Hoy, Wang Jiayu. Tumawag ka sa akin mamaya gabi. 250,000 medical expenses. Cash. Ihatid mo sa ilalim ng malaking puno ng Sophora. Magpapadala ako mamaya ng tao. CJ. 10,000 lang. Tatay ni Gifang. Pinipilit siyang makipag-date sa malaking boss. 10,000 piso. Kulang pa sa pangbili ng merienda. Itong si Wang Jiayu. Kung maglalaho siya ngayong gabi, sinira ko ang kanyang pamilya Wang. Itong si Wang Jiayu. Kung maglakas loob kang hindi dumating mamaya, sinira ko ang kanyang pamilya Wang. Why, Gifang? So Gifang, nandyan ka ba? Tio. Bakit ka nandito? Nandito ako para magtanong kay Gifang. CJ, gusto kong malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng magkapareho ang estado. Ano na namang pinaplano ni Zhaoan? Si Gifang ay asawa ko. Walang sinuman ang pwedeng kumuha sa kanya. Tita, hinahanap ko si Gifang. Anong kailangan mo? Nandito ako para humingi ng kamay ni Gifang. Tia Zhao, sino itong mahirap na bata? Ito ang nabangkarote sa silangang bahagi ng nayon. Hindi nga makabili ng electric bike. Huwag mo siyang pansinin, Su Xiao. Matanda ka na para dyan. Nagtuturo sa batang yon. Tatawag sa kanya na anong Su Xiao. Walang hiya ka ba? Bakit hindi ka na lang magpabago at magpanggap na anak niya? Mas maganda kung tawagin na lang kitang Suan. Tumanggi kang saktan ako. Sinasabi ko lang, mas mapagmahal ka pa sa anak niya. Tawagin mo muna ang amo mo. Tatanungin kung papayag siya. Kung papayag siyang tawagin ka. Si Xiaoxu, ako po. Ang pagiging inosente ni Gifang. Gusto ko. 60,000 yuan na baon. Sama-sama tayo sa lalawigan. Buwan ng sahod na 20,000. Uwi na ngayong gabi. Gusto kong gumastos ng pera para kay Gifang. Walang paraan. Buwan ng sahod na 20,000. Uwi na ngayong gabi. Gusto kong gumastos ng pera para kay Gifang. Walang paraan. Suli, ang daming pera ah. Ay, Xiao. Tungkol kay Xiao Fang. Sige na, basta sumang-ayon ka. Agad na sumang-ayon kay Xule. Chen Xiaoshan. Naghihintay pa rin dito para uminom ng alak sa kasal. Ang kapal ng mukha mo talaga. Ano ang 600,000? Ako itong ginseng ko. Pero ang halaga ay 2 milyon. Tito, ginamit ko ito bilang dowry para pakasalan si Gifang. Mukhang maganda ang kalidad. Benta sa 2 milyon. Hindi mabebenta yan. Suji, ang batang to, puro daldal. Itong ginseng, nasa 2,000 lang ang halaga. Parang sanga lang ito. Tunay na ginseng. Maputlang dilaw na ugat, may bahagyang amoy ng gamot. Kahit aso, ayaw to kainin. Walang pakialam ang mga taong ito. Itong ginseng, hinukay ko mula sa 3 bundok. Fudayan, nandito ba si Chen Xiaoshan? Pinuntahan ko ang mga parmasyutiko sa provincial capital para hanapin siya.
Boss Chen, hindi mo pa ba nabenta itong ginseng? Ibenta mo sa akin. May dala akong pera. 1,000,000. Ibenta mo sa akin. May dala akong pera. 1,000,000. Miss, talagang nagkakahalaga ng ganito kalaking pera ang bagay na ito. Siyempre, ang ginseng na ito, matapang ang aroma. Makikita ang mga ugat sa ibabaw. Ang halaman na ito, hindi bababa sa 800 taon na. May dala akong 1,000,000 pero kulang pa rin. Kapatid na Chen, ito lang ang cash na meron ako. Kung kulang pa rin, maaari pa tayong pag-usapan. Mag-ipon ako. Bakit magkaiba ang sinasabi ng dalawang ito? Sino ba talaga ang nagpapanggap? Ito ay isang sanga lang talaga. Hindi ito nagkakahalaga ng 200 piso. 100 taon na ang aming pamilya sa paggawa ng mga gamot. Siguradong hindi ako nagkamali sa ginseng na ito. Ang batang ito ay isang walang alam na mayamang anak na naglakas loob na sabihin na ang ginseng ko ay sanga lang. Ay naku, hindi pa nga Pasko. Bakit humihingi ka na ng pamasko? Walang anuman. Tumayo ka na. Ibebenta ko na sayo ang 1,000,000 ngayon. Sa bahay namin, marami pang ganito. Nakalidad ang ganyang uri ng ginseng. Ang ganda. Gino Chen, dalhin mo na ako para kunin ang ginseng. Ay, hindi pwede ngayon. May importante pa akong gagawin ngayon. Kung makabenta ng 1,000,000, astig na yun. Nag-birthday ako para sa isang influencer. Lahat ng gastos 1,000,000. Nagpapasaya sa mga babae. Kahit 1,000,000 bawat taon. Sule, wag na nating pag-usapan pa. Wag mo akong pakialaman. Batang ito, may lakas ng loob bang makipaglaro ng pera sa akin? Ngayon, ipapadala ko na ang 1,000,000. Diretsong papunta dito. May lakas ng loob bang makipaglaro ng pera sa akin? Ngayon, sabihin mong dalhin ang 1,000,000. Sa harap. Tito, isa siyang hangal. Ipapakasal mo siya kay Gifang. Hindi ka ba natatakot? Nasunugin ang bahay ninyo. Bakit kaya si Sule ang ganito katanga? Gusto mo pang pakasalan ang anak ko? Batang ito. Hindi ka matapang. Maglaho ka na lang sa harap ko. Chen Xiaoshan, may naghahanap na naman sa'yo. Itong matandang ito, padala mo bago mag-8 ng umaga. Ngayon ka lang dumating. Halos maabala pa ang malaking bagay ko. Kapatid na Chen, nakita na kita. Hindi ka naman naabala, di ba? 200,000 piso cash. Nagsama-sama ng mabilis. Medyo huli na. Matandang bagay. Hindi mo ba nakita si Young Master? Naghuhugas ba siya ng tao? Umalis ka na dyan. Sino ka ba? May lakas ka pang magpakitang gilas kay Kuya Chen. Anak ka ba ng sinong pamilya? Tatay ko. Ay Siksu Chayansho ng Sihai Construction. Narinig mo na ba? Kaya pala anak siya ni Xu Chayansho. Magbigay ka ng 3 malalakas na salin sa kapatid na Chen. Umalis ka. Kung hindi na kailangan ng pamilya Xu na makisali pa. Ikaw, matandang ito. Gusto mong magpatira pa ako sa kanya. Nabaliw ka ba? Suntukin. Tulungan mo ako. Chen Xiaoshan. Naghahanap pa ng tao, di ba? Ayaw mo kay Gifang sa blind date. Pero hindi mo rin pwedeng guluhin ang lahat. Binugbog mo yung tao. Kailangan mong magbayad ng medical expenses. Ayaw ni Gifang na magpakasal sa pamamagitan ng blind date. Hindi rin pwedeng magpasiklab ng gulo. Binugbog mo yung tao. Kailangan mong magbayad ng medical expenses. Kuya, nagkakamali ka na sa akin. Ako at siya, 2 beses lang namin silang nakita. Responsibilidad nila ang away. Nagsimula silang mag-away. Sila ang may kasalanan. Tayo na lang ang manood. Tumigil na kayo, humingi kayo ng tawad. Humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad. Tigil na. Ayaw tumanggap. Tumawag ng pulis. Bahala ka. Kayo na ang bahala. Mag-ayos kayo sa labas. Huwag magwala sa bahay ni Kuya Tsuko. Mga kapitbahay. Matutulog pa kami. Hilain ang basurang ito. Itapon mo ito. Ayaw ni kapatid Chen ng basura. Sinasabi ko na kasama ka ring lumabas. Kapatid Chen, kaya itong pera, anak ng pamilya ko. Ibalik mo ang perang ito. Hindi ko kailangan. Sabihin sa iyong binata, napupunta ako sa ospital bukas ng gabi para bisitahin siya. Ayos. Tara na. Apo, ano sa tingin mo sa kasal namin ni Gifang? Wala akong tutol. Tanong mo sa tita mo, kung kailan magkakaroon ng 1,000,000 na ito. Kahit kailan ay pwedeng ikasal. Yung pera na yan, ilalagay muna dito. Ay, Xiao Fang. Ay, ipadala kay Xiao Shan. Kuya Xiao Shan, uwi na tayo mamaya. Uwi na. Tao kang bato. Sabi kong pumunta ka, pumunta ka. Hindi kita mahanap.
Hindi ka magiging asawa ko. Sabi kong pumunta ka, pumunta ka. Hindi kita mahanap, hindi kita magiging asawa. Lalaki at babae lang. Madilim at mahangin ang gabi. May kasunduan na, anong ikinabahala? Dahan-dahan ka lang. Hoy, Xiao Yun. Kumusta ang benta ng mansanas ko? Sumikat. Sumikat ang iyong Apple. Gusto ng kumpanya na i-promote globally. Nandito ako sa inyong bayan. Responsable ako sa pagbili. Punta na kayo sa bayan. Ibibigay ko ang address. May sorpresa. Ayos lang iyon. Naku, nag-aalala pa ako. Baka hindi mabenta. CJ. Agad akong magrenta ng sasakyan papuntang bayan. Si Wang Xiao Yun ay madalas na nasa bayan. Madalas na tayong magkikita mula ngayon. Nakuha niya ang aking unang halik. Hindi ko alam kung dapat akong umiyak o tumawa. Napaka-espesyal na masaganang mansanas. Ito ang pangalan na naiisip ko. Paano may nakapagrehistro na? Ay, Chen Xiaoshan. Wang Xiao Yun. Paano ka nandito? Pumasok ka na. Bakit ka nandito? Pasok ka na. Bakit ka nakangiti ng ganito? Hindi ka ba nakakakita ng maganda? Hi, Ate Xiao Yun. Lalong gumaganda ka na. Sabi mo pa. Ito ang mga daan para sa'yo. Akin. Ako, si Chen Xiaoshan, may negosyo na. Isang biyaya mula sa langit. Ito ang opisina ng kumpanya. Mayroon tayong 100 direktang tindahan sa buong bansa. Nagtutok sa mataas na kalidad at teknolohiya. Mahal ang presyo. Nagsimula na tayong magbenta sa ibang bansa. Malapit nang makapasok sa pandaigdigang merkado. At Xiao Yun. Anong ibig mong sabihin yan? Napakalapit mo. Baka naman. Totoo ngang bilog na bilog. Ang babaeng ito sobrang sexy. Kahit magpalit pa siya ng lalaki, may nararamdaman pa rin, di ba? Pangalan ng kumpanya. Bibigay ko sa iyo ang 80% ng bahagi. Kami ang mamahala sa lugar. Ikaw ang magkuha ng tao. Kikita tayo. Basta bigyan mo ako ng kaunting renta. Walang problema. Sige, pumunta tayo sa paglagda ng kontrata. Dahil nakapirma na ang kontrata. Samahan mo akong umupo sandali. CJ. Ay, Chen Xiaoshan. Hindi ka ba marunong mag-message? Sakto lang. Masahihin mo naman ako sa binti. Halos mapagod na ako sa biyahe. CJ. Halos mapagod na ako sa biyahe. CJ. Chen Xiaoshan. Sino ang nagturo sa'yo ng ganyan? Sobrang galing. Kukunin kita bilang personal na masahe master. Buwan-buwan, bibigyan kita ng 6,000. 4 o 5 beses ayos na. Kapag masyadong pinag-uusapan ang pera, nagiging estranghero tayo. Kung kailangan mo, nandito lang ako. Tayin point. Makakapagpasigla ito sa katawan at isip ng babae. Hindi ko inasahan na ganito kalaki ang magiging reaksyon niya. Mukhang matatag sa labas. Nagiging mas sensitibo ang katawan. Gino Chen. Halos pumutok na ang pantog ng binata. Pakiusap, magmadali kang pumunta sa ospital. Oh, may nakakalimutan lang ako kanina. Hala, magtiis ka pa ng kaunti. Pupunta na ako dyan mamaya. Nakalimutan ko lang kanina. Magtiis ka pa muna. Pupunta na ako mamaya. Chen Xiaoshan, ang cute mo. Pwede ka pa bang pumunta? Kailangan ko umihi. Wang Jiayu, wag mo na akong pipigilan. Hindi na kita pakialaman ah. Uy, kuya. Nagkamali ako. Pakiusap, bilisan mo na. Kailangan ko ng umihi. Mula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Ayos, ayos, ayos. Pupunta ako mamaya. Umalis na ako. Ay, hindi ko pa natapos ang pagmasahe. Sa susunod na lang kita mamamasahe. Ate Xiao Yun.
Ginoong Chen, nandito ka na. Tatay Fu, lumabas ka na. Gagamot ko ang anak ng pamilya mo. Mr. Chen, pakiusap. Noong nakaraang si Kumerbie 3, hinoldot si Himiyon. Ikaw ba ang nag-utos niyan? Nakuha mo na siya. Bakit mo pa tinatanong? Gusto mong saktan pa siya? Wala akong anumang relasyon kay Himiyon. Lahat ng iyon ay niloko kita dati. Ngayon, sapat na ang parusa mo. Panahon na para sabihin sa iyo ang katotohanan. Ngayon, sapat na ang parusa mo. Panahon na para sabihin sa iyo ang katotohanan. Ayos na. Ngayon maaari ka ng normal na pag-ihi na. Pero, sa loob ng 3 buwan, huwag makipag-ugnayan sa mga babae. Kung hindi, walang makakapagligtas. Oy, Tito Fu. Pumasok ka. Natutulog ang anak ng pamilya sa kanyang ihi. Anak, nakaihi ka na. Chen Xiaoshan. Ikaw, napaka-cute mo. May matinding galit ako sa'yo. Hindi ako makakatulog ng maayos hanggat hindi ka namamatay. Bukas, babalik ang anak sa Kyoto. Si Ginoo ay magdiriwang ng kanyang ika-6 na kaarawan. Dapat lahat ng mga anak ay dumalo. CJ, matapos ang pagbati, babalik ako para patayin siya. Hoy, Little Mountain. Lumapit ka dito. May tanong ako sa'yo. Tito Nobita, anong kailangan mo sa akin? Tito, gusto kong humingi ng tulong sa iyo para sa isang bagay. Basta't matulungan mo ako. Magbibigay ako ng 8,000 para sa kalsada sa Nayon. Madali mo nang maipaliwanag kay Kapitan ng Nayon. Sige, Tito Dax, sabihin mo. Madali mo nang maipaliwanag kay Kapitan ng Nayon. Sige, Tito Dax, sabihin mo. Tito, tungkol sa proyekto sa bayan. Ninakaw ni Liu Lao. Kalahati pa lang, nagkakagulo na sa site. Wala nang magagawa. Kailangan mo akong tulungan, Tio. Gusto mo bang makipag-away ako? Bakit hindi mo si Li Junmin ang hanapin? Nasa loob na si Li Junmin. Mas masama pa kaysa kay Liu Lao. Kagabi, hinanap ko si Sanong. Pero naayos ka rin niya. Li Junmin. Ako ang nagpasok sa kanya. CJ. Walang silbi ang away. Inimbitahan mo si Lao. Makikipag-usap ako sa kanya. 2,000. Ibigay muna kay Kapitan. Kapag natapos na ang gawain, dagdagan pa. Sige, Tio Daxyong. Makikipagkita ako sa kanya mamaya. Wala namang problema, kakain na ako. CJ. Kapitan. Ay, Xiaoshan. Nagbigay ba ng pera si Zhang Daxyong? Si Tio Daxyong ay nagbigay ng 2,000 piso. Sa iyong barangay captain. Kaya mo bang makuha ang pera? Mula sa matipid na tao. Ibig sabihin ba ay naging manugang ka na? Nagkasundo na kami ni Gifang. Tumutulong lang ako sa kanya. Pumunta ako sa bayan para sa pulong. Pumunta ako sa bayan para sa pulong. Hoy, Mijay. Chen Xiaoshan. Mabilis, pumunta ka sa supermarket ko. May mahalagang bagay. Oy, at me. Hindi ako nakatulog buong magdamag. Hindi mo pwedeng bigyan ako ng pahinga. Hindi pwede, sabi mo lagi kang handa. Dali, punta na. CJ, at me. Pupunta na ako ngayon. Ay, at me. Ngayon ay magsusuot ako ng mink na coat. Basta't ako. Pupunta ako sa bayan ngayon para bayaran ang upa ng tindahan. Sasamahan mo ako. Anong panahon na ba ito? Gumagamit ka pa ng cash. Gusto kong bilangin ang pera. Mabilis, kailangan nating magkita ng 10:00. Ang babaeng ito ay nangangati ang liig, mas lalo pang nangangati ang puso. Talagang walang katatagan. Ang babaeng ito ay nangangati ang liig, mas lalo pang nangangati ang puso. Talagang walang katatagan. Anong balak ng dalawang magkasintahan? Ano ang gusto nyo? Titingnan lang namin. May ginagawa ba kayo? Maging tapat ka. Ako ay pulis. Anong kahalagahan ng pagiging pulis? Wala naman kaming ginawang masama. Iyan. Tara. Ay.
Ginoong Zhao, umupo kayo. Ginoong Zhao, kakagawa lang ng bagong ayos itong tindahan ko. Nung na-ospital ang nanay ko, napilitan akong magbago. Handa ka na ba? Nandito na ang pera. Magsin tayo ng kontrata ngayon. Ito ang iyong kapareha, di ba? Talagang mukhang masigla. Siya nga. Ayos naman ang itsura, pero medyo bata ang mukha. Nagluto ang boss ng 2 putahe. Walang almusal sa umaga. Sige, ipapagawa ko sa kusina ang 2 ulam. Boss, magluto ka ng 2 ulam. Walang almusal sa umaga. Sige, ipapagawa ko sa kusina ang 2 ulam. Sandali lang. Anong tinitingnan mo? Anong kinikimkim mo? Anong nangyayari sa'yo? Ay, tumawag ka sa akin. Ay, anong ginagawa mo? Nag-aaway sa shop ko. Lumabas ka. Dali, umalis ka na. Umalis ka. Boss, ang madalas mong pasok dito sa tindahan. Ayoko na magpirma ng kontrata. Dito tayo sa isang puok na pangturista. Maayos ang seguridad. 24 oras na nag-ikot ang mga pulis. Small Mountain, ano sa tingin mo? Dapat si May ay bumili na sa'yo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang sinuman ang manggugulo. Ay. Ang 20,000 ko. Naipon ko ito sa loob ng mahigit 10 taon. Naku. Siguradong ninakaw ito ng taong iyon kanina. Ito ay isang bitag. Yung 2 grupo kanina ay iisa. Nang makatagpo tayo kay maliit na berde ang buhok. Nakatutok na tayo. Ikaw ba ay may kinalaman dito? Ibalik mo ang pera ko. Kanina, kasama ko kayo. Hindi ko ginagalaw ang bag mo. Eat me. Walang problema, tutulungan kitang mabawi ito. Eat me. Walang problema, tutulungan kitang mabawi ito. Video ng epekto ng pelikula, larawan. Nabuhos ang amoy ng sampagita kaninang umaga. Tunay ngang naging kapaki-pakinabang. Binatang si Chen Xiaoshan. Nakuha na ang pera. Kung hindi ka kontento, 9:00 ng gabi. Pumunta ka kay Jin Langxiang at hanapin ako. Ako ang boss, Liu Lao. Wala kang lakas ng loob na hanapin siya. Eat me. Nakuha na ang pera. Chen Xiaoshan, ang galing mo. Boss Zhao. Nandito na ang pondo. Walang ibang sasabihin. Binili ko na ang tindahang ito. Ayos, ito ang kontrata. Ito, ang susi ng tindahan. Ibinigay ko na sa inyo. Hindi na kita istorbohin pa. Aalis na ako. Chen Xiaoshan. Sasara ang tindahan mamayang gabi. Samahan mo ako sa hotel para manood ng si. Ma'am, hindi pwede ngayong gabi. Hindi ka naman babae. Mayroon bang hindi ka aya-aya? Kakausapin ko si Liu Lao tungkol sa negosyo mamaya. Kumuha ng kliyente. Sa susunod na araw, titingnan natin ng mabuti. Kunin mo ng maayos ang susi. Dial pad, hands-free. Oy, Uncle Sayong. Tulungan mo akong tawagan si Liu Lao. Naka-schedule sa restaurant na Jinlan Siang. Ipadadala ko sa iyo ang lokasyon. Anong Jinlan Siang? Ay, isang bagong tindahan. Ayos lang na imbitahan mo siya. CJ. Ay, isang bagong tindahan. Ayos lang na imbitahan mo siya. Okay. Boss. Sino ang kalaban ni Zhang Daxiong ngayong gabi? Sino ang dapat niyang harapin? Kayo ay mga tao ni Liu Lao. Sino ka? Magsalita ka na.
Zhang Daxiong. Sino ba talaga ang nagpapahirap kay Ginoo? Sino ba talaga? Ako ang tatay niyo. Balikan mo sila, Wu Liu, at sabihin mo. Ang kuya ko ay si Li Junmin. Kung ayaw mong sumunod, maghanap ka sa kanya ng laban. CJ, maghintay ka lang. Dagdagin ang tawag FaceTime sa contact list. Hello, Erhu. Ngayon, tumakbo ka na dito. Ngayong gabi, dadaling ko si bro sa bahay ni Chen Xiaoshan. Little brat. Kailangan natin siyang guluhin ngayong gabi. Bro John Min. Pinilit akong tumalon sa ilog ni Chen Xiaoshan. Ngayon ay nasa ospital pa ako at nagpapadugo. Kapatid ng mga sundalo at mamamayan. Pinilit akong tumalon sa ilog ni Chen Xiaoshan. Ngayon ay nasa ospital pa ako at nagpapadugo. Mahal na mahal. Kailangan mo nang umalis sa ospital. Wala akong pakialam. Kailangan niyang patayin ngayon. Sige, naiintindihan ko. Dagdagan. Pangit na teacher. Si Liu Lao ba ang tumawag? Ipaabot ni Hui ang mensahe. Huwag na masyadong makialam sa usapin ni Zhang Daxiong. Huwag na magpasikat pa. Sa susunod na taon sa araw na ito, magsusunog ako ng papel para sa iyo. Sino si Zhang Daxiong? Hindi ko talaga alam. Hindi ko siya kilala. Anong pinagmamalaki mo? Ngayon ang 9:00. Huwag kang mag-alala. Sa Jinlansang restaurant. Si Wei naghihintay sa'yo. Hindi makalapit. Pagkakita kay Wei, yumuko at tatawag na lolo. Naririnig mo ba? Nangahas magpakitang gila sa teritoryo ko. Maghihintay sila. Kakalabas lang sa bilangguan, sinaktan na. Babayaran ko ang galit na ito. Paglabas ko lang sa kulungan, pinagbabaril na agad. Babayaran ko ang galit na ito. Chen Xiaoshan. Muling tumawag at mang-intriga. Susundan ka namin ng 24 na oras. Ginoong Wang, investigador. Nagre-report ako ng iligal na gawain. Ngayong gabi, Liu Laogu at Li Junmin ay 9:00. Sa Black Dragon Pool. Nagkagulo sa Jinland Siang Hotel. Totoo ba? Saan mo nakuha ang balita? Yung relasyon natin. Hindi kita pwedeng lokohin. Maghanda ka na lang at magpatupad na tayo. CJ, nahuli na. Kakainin kita ng pinakamasarap na maanghang na hotpot. Wala nang hotpot. Pero tungkol sa bayad sa impormante, tandaan mong ilagay sa aking card. Hip, kagyat na sitwasyon. Si Liu Lao at si Li Junmin ngayong gabi ay maghaharap sa hulungtan ng 9:00. Bata, nagmamalabis ka. Ngunit nahuli siya. Sa taong ito, tiyak na makakakuha ng benepisyo. TJ, 200,000 walang bawas. Ito ang pera. Nasaan ang 200,000 ko? Hindi ko rin alam, KJ. Hindi ko naman hinawakan ang bag. Bigla na lang itong naging barya ng mga patay. Matigas pa ang ulo. Sinasabi kong saan nakatago ang pera. Talagang hindi ko alam. Sinasabi kong saan nakatago ang pera. Hindi ko talaga alam. Tay, kung hindi ka pa kukuha ng pera, ihahatid ko ang girlfriend mo sa Brazil para sumayaw ng burlesque para sa akin. 200,000. Ilang tao ang kailangan niyang samahan. Tay, Kuya Choi, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na rin ang girlfriend ko. Nagkamali ako. Umuwi ka na. Kuya Choi, tumahimik ka na. Tumahimik ka na, Zonku. Nakuha ko na ang pera ni Chen Xiaoshan. Jdizon ko, nakuha ko na ang pera ni Chen Xiaoshan. Idizon ko kung ayaw mo, mamaya ng 9:00. Jdizon ko, puntahan mo ako sa Jinlanxiang. Idizon ko ako si Liu Lao, ang boss ko. Jdizon ko, wala kang lakas ng loob na hanapin siya. Itong si Liu Lao. Walang katapusan. Tayo na. Hoy, bumilisan ka, Xiaoshan, magtago ka.
Nagtitipon sina Liu Laowu at Li Junmin. May mangyayaring masama ngayong gabi. Iniiwan ko na ang proyekto. Huwag kang makialam. Huwag kang matakot, Uncle Daxiong. Ang grupo ni Liu Laowu ay hindi makalabas ng maliwanag. Ngayong gabi, buksan ang ilaw. Paalisin sila. Ay naku, anong oras na at matigas pa rin ang dila. Kung ayaw mong umalis, hindi na kita pipilitin. Kung may mangyari, tutulungan kitang alagaan ang nanay mo. Si Zhang Daxiong ay talagang may prinsipyo. Maaari nang makipag-ugnayan sa hinaharap. Si Zhang Daxiong ay talagang may prinsipyo. Maaari nang makipag-ugnayan sa hinaharap. Chen Xiaoshan. Hinahanap kita. Nakatayo ka rito para manood. Walang takot na. Mas splatter ka ng dugo mamaya. Narinig ko na. Kaya't dumaan ako para maghanap ng pwesto at manood. Ito ay sariling napakagandang prutas ng kayamanan. Ang tuwalya ay para sa inyo. Para sa pagbandage ng mga sugat. 51 mansanas. 51 tuwalya. Kailangan mo ba? Tayo ay nasa lipunan. Kailan ka nagbigay ng pera? Nais mo bang pera ng labis? Kung ayaw mo, umalis ka na. Sige, malinaw tayo dito. Sa laban, huwag lumampas sa linya na ito. Sino ang lalampas, sisisihin ko. Ikaw lang ang lumaban sa amin, grupo namin. Ang takot ko talaga. Natatakot na ako hanggang kamatayan. Ay, pumasok na ako. Anong magagawa mo? Ay, lumabas na naman ako. Anong magagawa mo? Ay, pumasok na ako. Kung may lakas ka, suntukin mo ako. Normal. Kuya. Ikaw. Ako. Ay, kuya. Shanzi. Sige na. Ngayong gabi, si Liu Laowu ang pangunahing target. Sa huli, siya pa ang abutin natin. Bakit kaya hindi pa siya dumadating si Liu Laowu? Di ba nag-appointment tayo ng siyam? Hanggang ngayon. 15 minuto na. Hindi pa siya dumating. Tara. Sige, lakad tayo. Tara. Bakit hindi pa dumarating si Liu Laowu? Kung natatakot siya, hindi na siya darating. Wang Minjun. Sabi ko na nagpadala ako ng peking impormasyon. Kailangan niyang pahirapan ako hanggang mamatay. Kailangan niyang pahirapan ako hanggang mamatay. Ginoo Lim. Li Junmin. Hindi talaga niya kilala si Zhang Daxiong. Pinagsabihan lang siya ni Chen Xiaoshan. Ano ang susunod na gagawin natin? Nasa kabilang banda ako. Tinitingnan ko mula sa ikalawang palapag ng hotel. Si Chen Xiaoshan ay isang eksperto. Huwag mong saktan. Hayaan nilang tumakbo ang mga sundalo at mamamayan. Ngayong gabi darating ang pulis. Sabihin sa mga kapatid na umalis na. Sige, okay. Chen Xiaoshan, ano nang ginagawa mo dito? Mute dial pad. Idagdag ang tawag FaceTime contact. Hello, Panghu, ako si Li Junmin. Patay na si Liu Laowu. O kaya ay parang pagong na natatakot. Matagal na akong naghihintay. Kung natatakot kang dumating, mabilis na lang na lumuhod at humingi ng tawad. Papatawarin kita. Li Junmin, sa iyo na lang. Nandito na ako. Bumaba na ako para tanggalin ang balat mo. Magsisimula na ang magandang palabas. Mag-umpisa na ang palabas. Saan na naman kaya pumunta si Chen Xiaoshan? Nagawa ng mabuti pero hindi nag-iiwan ng pangalan. Parang si Li Feng. Ang weird talaga nitong si Chen Xiaoshan. Dalhin na siya. Tumayo na. Tara na, tara na. Ngayon hawak ko ang susi ng Dragon Cauldron.